Hello, SSS members and pensioners! It's me, Angel again. Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video na ito, pag-uusapan po natin, ano-ano ba yung mga requirements kapag tayo ay nag-file ng funeral claim sa SSS. Pero bago yan, number 1, refresh lang po natin ang prescriptive period kung hanggang kailan tayo pwedeng mag-file ng funeral claim sa SSS ay hanggang 10 years. From the date na namatay sa member or sa pensioner. Number 2, meron po tayong order of priority of claimants po pagdating sa funeral claim. Pinakauna pong hahanapin ni SSS ay ang surviving legal spouse. Kapag wala namang surviving legal spouse, let's say single naman si member or si pensioner, or kaya naman hindi na malocate ang asawa, no? So, tsaka po tayo magpuproceed dito sa pangalawa kung sino po ang gumastos doon sa mga funeral expenses. Pero dapat, of course, ang funeral receipts po, nakapangalan po ito doon sa gumastos po sa funeral expenses. Pero kapag buhay naman po si surviving legal spouse, hindi niya na po kailangan pang mag-provide ng mga OR ng resibo ng funeral expenses kapag po si surviving legal spouse ang mag-claim ng funeral claim. Alright, so proceed na po tayo sa mga requirements na kailangan natin. So ito ay basic documentary requirements. Number 1, proof to establish SSS membership of deceased member. Yung nakikita nyo dito guys, kailangan lang ng isa dyan na i-provide nyo. It's either pwede pong SSS ID nung namatay na member. Pag wala po siya niyan, pwede pong E1. Yung E1, ito po yung nung kumuha pa lang siya ng SSS number, no? Kasi siya ay mag-employed. Okay? Itong RS1 naman, kapag kumuha siya ng SSS number dahil siya ay magsi-self-employed sa SSS. Itong NW1 naman, ito yung sa mga non-working spouse. OW1, ito naman yung sa OFW. E4, ito naman yung updating form, di ba? Pag nag-update tayo sa SSS, so ito na yung pinaka-update natin, E4 na form. So, pwede po ito, alinman dito. Kapag wala yan, dito tayo mag-proceed. Kung meron siyang company ID o kaya naman payslip, company ID na kung saan makikita yun, nandun yung kanyang SSS number. Kapag wala niyan, ito, letter or certification document with indicated correct SSS number previously issued by SSS prior to the death of member. So, kahit alin lang po dito sa 5 na to guys, ang i-provide nyo ha. Kaya po, mga SSS member natin dyan, mga pensioner natin dyan, kung meron po kayong SSS ID, itabi nyo po yan. O kaya naman i-photocopy nyo. No? Para pag nawala man yung hard copy nyo, may photocopy na pwedeng ipakita ng member doon sa SSS kapag sila ay nag-claim ng funeral. Or kaya naman kapag nag-update kayo guys ng beneficiary nyo ba sa SSS, di ba E4 na form po yung i-fill out nyo doon? At mayroon kayong sariling copy ng E4 nyo, itabi nyo po yan. Para kapag nawala po kayo, yung surviving legal spouse nyo po or yung beneficiary nyo, meron pong mahalungkat na mga documents niyo sa SSS. Katunayan na kayo po ay SSS member. Ngayon, proceed po tayo sa basic documentary requirements number 2. Ito, death certificate of deceased member, duly registered with the local civil registry issued by the Philippine or PSA, or certification of death issued and signed by the authorized signatory of the Office of the Civil Registry and bearing the official seal. Yan. Of course, dapat patunayan mo na patay na nga si member, so kailangan mo dyan ng death certificate ni member or ni pensioner. Okay? Number 3, official receipt or OR with BIR registration bearing the name of the claimant and deceased member. Submit one original. Ito guys, kapag ang magkiklaim ng funeral claim, itong sa number 3 ha, hindi na kailangan ni surviving legal spouse ng mga resibo ng OR doon sa funeral expenses kapag siya ang gumastos ha. Pero kapag ibang tao po ang magkiklaim ng funeral claim, kailangan nyo po ng
kailangan yung mag-provide ng original na official receipt sa mga funeral expenses. So yun po, yung tatlo na yun ang ating basic requirements guys na hindi pwedeng mawala yun. Kailangan talaga meron yung tatlo na yan. Okay? Ngayon, ito, kapag ang mag-file po ay si surviving legal spouse, ito lang yung mga kailangan na requirements natin guys. Letter A, kailangan nyo ng marriage certificate issued by any of the following authorities: Local Civil Registrar or Municipal Civil Registrar, PSA, Foreign Vital Statistic Office with English translation. Meron dito mga nag-aalala, paano yan kapag kinasal naman kami sa abroad. Okay lang yun guys. Basta meron siyang English translation. Tatanggapin yun ni SSS kasi maintindihan naman nila yun. No? Yung mga kinasal dyan abroad. Then, National Commission on Indigenous People, Sharia Circuit Clerk of Court if this member or pensioner is Muslim. Ayan. So, kung alin man dito guys, dito sa letter A, mag-provide po kayo ng marriage certificate. Katunayan na kayo po ay ang kanyang legal spouse. Letter B naman, online certification stating that the claimant surviving legal spouse paid for the funeral expenses. Diba sabi ko nga guys, kapag ang mag-claim po ng funeral claim ay si legal spouse, hindi na kailangan ng mga official receipt. Pero po, meron po siyang certificate undertaking of surviving legal spouse. Kumbaga doon sa certificate na yon, sinecertify niya na siya po yung nagbayad ng funeral expenses. Yung nakikita nyo ngayon guys, yung nakikita nyo ngayon sa screen, yan po ang example ng online certification. So, isi-certify to ni wife na siya yung nagbayad ng mga funeral expenses. Na aware ka po doon sa mga nature of consequences kapag nagsisinungaling ka, na hindi naman pala ikaw yung nagbayad ng funeral, pero kiniklaim mo ikaw nagbayad. So, yon. Kaya, ikaw, surviving legal spouse, pag alam mo sa sarili mong hindi naman ikaw ang nagbayad ng funeral expenses, huwag kang mag-claim ng funeral claim. Kasi hindi po pwede yun. So, that is against SSS policy. Huwag ka mag-commit ng fraud, falsification, kung ayaw mo magkaroon ka ng problema sa SSS. Pag sabihin nyo naman, ma'am, paano kapag hindi naman ako sa online mag-a-apply or mag-claim ng funeral claim? Walk-in naman po. Yes, okay lang din pag walk-in, guys. Pag mag-walk-in kayo sa SSS, meron lang kayong fill upan doon na funeral claim application, FCA form. Tapos, nandun lang din naman yung certification kapag si surviving legal spouse na sinicertify mo na ikaw yung gumastos ng funeral claim, ng funeral expenses. So, yan po ha, ang mga requirements ni surviving legal spouse. Kasama yung sa basic requirements guys na kailangan yung i-provide. So, ngayon naman, kapag hindi sa surviving legal spouse ang mag-claim, so, maliban po doon sa mga basic requirements na sinabi ko po sa inyo, eto, kailangan niyo pong mag-submit ng official receipts, no? Kapag walang official receipts, ito po guys, certification of availment of memorial or funeral insurance plan or any other acceptable funeral expense paid by the member or pensioner prior to his or her death. Kung wala pong official receipts, ito po ang isasubmit nyo. Okay? Certification of availment of memorial or funeral insurance plan. So letter B, ito po, kahit alin po dito ha, kapag po, meron pong legal spouse, no? Buhay si legal spouse, pero hindi siya ang nag-claim, hindi siya ang nagbayad ng mga funeral expenses. So, kailangan po ito guys, any of the following, kung alin lang dito yung applicable, yun lang po yung i-submit nyo dito sa letter B. So, number 1, duly notarized waiver in favor of the claimant, duly signed, pirmado po ng surviving legal spouse, notarized waiver lang. Pag wala yan, ito pangalawa, notarized affidavit as attested by two disinterested persons stating that the surviving legal spouse did not pay for the funeral expenses or cannot be located. So kapag wala na, meron ng legal spouse pero hindi nyo na mahanap kung nasaan na siya. So ito lang, kailangan lang po ng notarized affidavit na attested po ng dalawang tao. Okay? Na stating po that the surviving legal spouse ay hindi po ang nagbabayad ng funeral, tapos hindi na rin malocate kung nasaan na siya.
Kapag wala naman yan itong pangatlo, death certificate of the legal spouse, kapag patay na po si legal spouse. Or kaya naman, hindi naman po married si member. Ano po siya, single. So, kailangan nyo po dito mag-provide ng SENUMAR. Kung alin man po dito ang applicable ha, magsabit po kayo niyan sa SSS. Ngayon, pagsabihin niyo po sa may mga concern dyan, ma'am, paano yan? Kasi wala pong OR. Dahil yung sa funeral expenses po ay doon po yun sa funeral plan, no? Halimbawa, St. Peter plan, no? Mga ganon. Or kaya naman libre ng iyong LGU yung palibing. So ito guys, pagdating naman kasi sa funeral, hindi lang naman ito dahil doon sa paggastos ng palibing, no? Meron pa namang ibang services na pwedeng ginawa. Katulad na lang ng embalming service. Ayan. Burial transfer service. Funeral services including church fees or equivalent in other religions. Cremation or interment services. Purchase or rent of coffin. Purchase or rent of niche, cemetery or memorial lot or columbarium. Payment of memorial or funeral insurance plan. Yan, so meron naman to guys, may mga resibo naman to, ne? Kasi ito yung mga ibang mga services na ginagawa doon sa involved doon sa funeral expense. So i-provide nyo lang po yan, makakapag-claim pa rin po kayo ng funeral claim sa SSS. So yun po ang mga basic requirements at ang mga requirements pa na additional kapag nag-claim po ng funeral claim sa SSS. Sana malinaw po sa inyo guys. Ngayon ito, isingit ko ulit doon, na-discuss ko to. What if the burial was paid via funeral plan? So ito na. If memorial or insurance was in the name of the deceased member, kailangan nyo lang pong mag-submit ng certification of availment from the memorial or insurance plan company. Okay? Pangalawa naman, if memorial or insurance was in the name of the claimant, mag-submit lang po kayo ng certification of availment from the memorial or insurance plan company indicating the name of the deceased member. Yung kailangang makita ni SSS na details ng deceased member, dapat nandun yung mga details niya. Claimant and date of death and proof of payment for funeral or funeral insurance plan indicating the name of the claimant. Okay, SSS members and pensioners. So yun po guys, ang mga requirements in filing SSS funeral claim. Bago ko po end ang ating video for today, sa mga naghanap po dyan ng pabango, available na po ang link ng mga products na to guys, nasa description lang ng video. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you.